So ano po raw yung faith? Faith is not just believing na may mangyayari. Faith is not just wishful thinking. Faith is not just positive thinking. Na basta ako, pag minanifest ko to, mangyayari to, ganun. Hindi po ganun ang faith. Ano raw po yung faith? Faith, naniniwala ka, nananampalataya ka sa mga sinabi ng Diyos. Amen? The Word of God. Salta niya, mga batas niya, pag sinabi ng Lord, mangyayari. At pag pinanghawakan mo yun, magaganap sa buhay mo. Tama po ba? And that is faith. Sino po rito may pinanghahawakang salita ng Diyos? Amen. As long na meron kang pinananampalataya ang salita ng Diyos, sabihin ko po sa inyo, hindi ka hihinto. Hindi ka mag-give up. Whew. So ang title po natin ngayong umaga is Faith That Matures. So lahat po tayo may faith. Amen? Ang tanong ko po sa inyo, gaano naka-mature yung mga faith natin? Yarn. And is it important na ang faith natin ay nagmamature? Whew. Thank you, Lord. Yung verse po natin, sabi po sa Romans chapter 1, verses 16 to 17, For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first and also for the Greek. For in the righteousness of God is revealed from faith to faith. As it is written, the just shall live by faith. Can we all bow our heads down? Let's all pray. Father God in heaven, Lord, we acknowledge your holy presence in the midst of us. Marami pong salamat, O Diyos. Sinamahan niyo na naman kami, niyakap niyo na naman kami, Panginoon. Pinaranas niyo ang inyong kapangyarihan na ikaw ay tunay at buhay. Marami pong salamat. Panginoon, sa pagkakataon na to, hinihiling ko muli ang inyong pangunguna. Itago niyo po ako sa inyong likuran. Kayo lamang ang mahayag sa mga sandaling ito. Kapahayagan na nagmumula sa iyo, Ama, ang marinig ng mga kapatid kong ito. Ihanda mo, Lord, mga puso at isipan ng bawat isang makikinig. I rebuke everything na ginagawa ng demonyo, Panginoon, para hindi makapasok na matiwasay ang mga salita. I rebuke all distractions, Lord, and let your word flow. Dahil sabi po, ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig ng salita. So right now, Lord, all ears ay makikinig po sa iyong mga salita and your revelation papasok sa puso ng bawat isa. Ikalalakas namin, madadala namin sa pang-araw-araw ng buhay namin, sa ikatatatag at ikalalakas at ikalalago ng aming pananampalataya. Marami pong salamat sa inyo po lahat ng paporit pagsamba. Lahat magsabi ng Amen. Thank you, Lord. Ano po sabi dyan? The righteousness of God is revealed from faith to faith. From faith to faith. Ibig sabihin po niyan, progressing faith. Amen? Sabi nito, sapat na, okay na, may faith ako. Okay, lahat po tayo may faith. Pero titignan po natin, no? Kasi dito, sa pag-uusapan natin, makikita natin na ang faith pala ay may level. Ayos ba yun? So, kanya-kanyang reflection po tayo habang ako po yung nag-share. I-reflect nyo po yung mga sarili ninyo kung anong level na po ba ng faith meron po tayo. Kasi merong faith, nakilala ko yung naka-reach ng 100% na the best na faith to the point na nakakalakad siya sa tubig eh. Merong faith na kilala ko eh, na talaga naman 5 tinapay, 2 isda, na parami niya na sangkatutak eh. Merong faith na talaga naman na sinabi doon, if you believe, nothing will be impossible for you. Whew. Are you excited? Kasi faith attracts God. So, this morning, lahat po ng may pandinig, makinig. Huwag niyo munang pansinin yung mga nasa paligid ninyo. So, question number 1, what is the level of your faith? So, tingnan po natin, may levels po yan eh. Yung unang-una, hindi ko na sana isasama, pero isasama ko na rin. At sinama ko na rin, ito po yung tinatawag na lack of faith. Siguro, syempre, kasama naman sa level yung 0. No? So, sino po yung mga may lack of faith dito? Or Tagalog, walang pananampalataya. Tingnan natin. Sabi po sa Hebrews chapter 3, verses 16 to 19, And who was it who rebelled against God? Sino raw yung mga nagrebelde sa Diyos? Even though they heard His voice, mga nakarinig naman sa boses ng Diyos, pero nagrebelde sa Diyos. Sino raw itong mga to?
Wasn't it the people Moses led out of Egypt? Mga buong bayan ng Israelita, nakita, narinig ang boses ng Diyos, nakita mga himala ng Diyos. Pero nagrebelde pa rin sa Diyos. And who made God angry for 40 years? Wasn't it the people who sinned, whose corpses lay in the wilderness? And to whom was God speaking when He took an oath that they would never enter His rest? Grabe, pag sinabihan ka ni Lord na hindi ka papasok sa aking kapahingahan. Sakit. Pero totoo po, ang bayan ng Israelita, nung sila po inilabas sa Ehipto, buong bayan nila, nakita nila yung mga himala, 10 himala, hinati ang dagat na pula, nakatawid sila, walang mainom na tubig, may bato, uminom sila ng tubig sa bato, walang makain, nagpapaulan ng Diyos ng mana araw-araw for 40 years. Yung mga suot nilang sandalyas for 40 years, hindi nasira, lumalaki, lumiliit pa. Kitang-kita nila ang himala ng Diyos sumasama sa kanila. Pero nagrebelde pa rin sila sa Diyos. Kaya naman, yung mga tao na yon, 40 years pataas, hindi nakapasok sa promised land. Sino raw yun? Wasn't it the people who disobeyed Him? Sino po rito sa inyo yung alam na yung tama, alam na yung mali? So we see that because of their unbelief, unbelief is lack of faith. Linggo-linggo, Wednesday, araw-araw, nakakarinig tayo ng salita ng Diyos. Sangkatutak ng mga promises ng God, napakaganda mga revelation. And yet still, you do not believe. That's called lack of faith. Because of their unbelief, they were not able to enter His rest. Church, hindi dahil nagsimba ka dito, automatic. Dahil nagsisimba ka sa born again church, automatic, punta ka langit, ligtas ka na. Sabi nga not because you are in a garage will make you a car. Tama ba? Hindi porket nasa loob ka ng garahe, kotse ka. Kotse ka ba? Kotse ka. Hindi nga ganun. Hindi rin porket nasa loob ka ng born again church, born again ka. Amen? Grabe na po yung mga revelation na binabagsak ng Lord dito. Sana sinusulat natin, pinapakinggan natin, para may inaaral tayo sa bahay natin. Why? Ilang beses na po natin pinag-aralan. Kahit gaano kawagas yung revelation, umaapoy yung bibig na nagpipreach, grabe naman, bumabagsak ng transfiguration na nga ni. Habang nagpipreach, nakikita nyo na si Moses, si Elijah, si Jesus. Grabe na yung revelation. Pero nga kung hindi mo sinulat, hindi mo pinanim sa puso mo, paglabas mo pa lang daw dyan, anong ginagawa? Ninanakaw na ng demonyo. Para walang naaalala, walang pumapasok sa puso, walang nagiging pananampalataya. And without faith, it is impossible to please God. So, lack of faith. Hindi ko po habaan dyan, hindi ko nga sana isasama. Dinaan lang po natin. Next, meron pong tinatawag na little faith. Na, may faith na yan, ha? Naniniwala na yan. Tingnan natin yung mga little faith na sinasabi rito. Wala lang problema. At least kung may little ka na, palalakihin na lang. Tama na? Mas mabuti yung may little kesa wala. Sabi sa Matthew chapter 6 verse 30, "Now if God so clothed the grass of the field, which today is and tomorrow is thrown into the oven, will He not much more clothe you, O you of little faith?" Eto na. This is the kind of faith na may kasamang worries. Okay ba yun? Lahat may faith. Pero ito yung mga may faith, pero may mga worries sa puso. And it's very natural. Disciples nga yan. Tama ba ba? May faith ka na, nananampalataya ka naman sa Diyos. Nananampalataya ka na sa mga sinabi niya. Kaso hindi mo maiwasan, may mga bagay na nakakapagpabagabag. Ano ba, no? Faith with worries. Ano pa? Matthew 8:26.
But he said to them, "Why are you fearful, O you of little faith?" Ito naman yung nandun sila sa bangka, tatawid sila sa kabila. Si Jesus natutulog, daling araw, bumagyo ng malakas, malakas yung hangin, malakas yung alon, takot na takot si mga disciples. Siguro kahit naman sino, tama po ba? Ako, definitely, kahit walang bagyo, takot na takot na ako dyan. Kahit hindi gabi. Gabi pa, madilim. Umulan pa, hindi naman malaking barko yung sinasakyan nila. Hindi lang ulan, bagyo daw. Malakas hangin. Ay, naku po. Ang sabi ni Jesus, "Why are you fearful?" Yung mga bagyo sa buhay mo ngayon na dinadanas mo. Yung mga worries na nakikita mo sa inaharap. Yung mga humahampas na problema sa iyo ngayon. Yung mga alon ng buhay na pilit kang gustong pabagsakin. Sabi ni Jesus, "Why are you fearful? Oh, you of little faith." He arose and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm. Faith with fears. And it's very natural. Amen? Nakakatakot naman talaga. Isa pa, Matthew 14:31. Ito naman yung storya ni Peter. Nung si Jesus ay naglakad sa tubig, sabi ni Peter, "Lord, kung ikaw talaga yan, command me na maglakad din sa tubig." Tanong, nakapaglakad ba si Pedro? Amen, nakapaglakad siya. Pero sabi, nung nakita niya yung hangin, when he saw the wind, unti-unti siyang lumubog. Believe talaga ako sa mga nakakita ng hangin eh. Sipin mo, Peter, professional fisherman. Handang sumuong, pumalaot, walang aahon hanggat walang nahuhuling isda. Mahanging isda eh. Pero wala, nung naramdaman niya yung hampas ng hangin, habang siya ay naglalakad sa tubig, nung na-realize niya na, hindi totoo to unti-unti siyang lumubog. Sabi ni Jesus sa kanya, Matthew 14:31, "Immediately Jesus stretched out his hand and caught him and said to him, 'Oh, you of little faith, why did you doubt?'" So, faith with doubts. So, worries, fears, and doubts. Yes, you have faith, but you have worries, you have fear, and you have doubt in your heart. Di naman sila pinagalitan ni Lord eh. Buti nga may faith. Tama no? Mas mabuti na ngayon kaysa wala. Kasi pag wala, hindi raw papasok sa rest ng Lord. Next, Matthew 16:8. But Jesus being aware of it, ito naman, nung napakarami ng mga pagkatapos magpakain ni Jesus sa libo-libong mga tao, isipin nyo to daming pinakain ni Jesus. Pagtawid nila sa ilang bayan, nakakalimutan ng mga disciples nila bumili ng baon. Kaya pagdating doon, wala tayong dalang pagkain. Pinaalala ni Lord sa kanila. But Jesus being aware of it said to them, "Oh, you of little faith, why do you reason among yourselves because you have brought no bread?" Nakalimutan nyo ba nung nagpakain tayo ng 5,000 tao? Sa pagmagitan lang ng 5 tinapay. Ngayon, 12 lang tayo, nag-worry kayo. So ito yung faith, but often forget what God has done. Amen? Ang dami nang ginawa ang Diyos sa buhay natin. Tama po ba? Ang dami nang pinatunayan ng Diyos sa atin. Maya't maya may testimony na binibigay ang God sa atin. But paminsan-minsan talaga, natatalisod tayo ng isang problema na tila ba walang ginawa ang Diyos sa atin. So, little faith. Lack of faith, little faith. Now, next, small faith. Teka lang, pastor. Little faith, little, small. Parehas lang yun, di ba? Parehas lang, pero sa faith hindi. Ang little, sa Tagalog, konti. Tama, mali? Ang small, sa Tagalog, maliit. So, see the difference. Iba yung konti sa maliit. At yung mas maliit, mas higit kaysa sa konti. Tingnan natin. Sabi sa Luke 17 verse 5 to 6.
The apostle said to the Lord, increase our faith. Diyan pa lang sa first line, increase our faith. Church, pwede pala nating hilingin sa Panginoon, Lord, increase our faith. Parang yung isang tatay, yung sabi yung nakaraan na pinrich ni Pastor Nicky, turuan niyo po kami manampalataya. Which is okay naman because sabi sa Hebrews chapter 12 verse 1, Jesus is the author and the perfecter of our faith. So the disciples asked Jesus, Lord, increase our faith. Ano sabi ni Jesus? He replied, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mulberry tree, be uprooted and planted in the sea and it will obey you. Hallelujah! Ibang klaseng faith na to. Small faith lang, nakakapagpalipat na ng bundok, nakakapagpalipat na ng mulberry tree. Grabe. Anong meron sa small faith? Small faith pa lang pinag-uusapan natin, ha? Small faith is a faith na nag-unwaver, that has unwavering belief. Church, unwavering belief to the Word of God. Sabi sa Hebrews chapter 10 verse 23, let us hold unswervingly to the hope that we profess, for He who promised is faithful. Small faith pa lang pala yun. May sinabi ang Diyos sa'yo, may pinangahawakan kang salita ng Diyos. At kahit na anong mangyari sa paligid, hindi mo bibitawan yon dahil sinabi ng Diyos yon. Amen? Nung sinabi ng God that God will provide. God will provide. May testimony ako dyan. Hindi naman, natutuwa lang ako na, kasi nung mga nakaraan, sumunod-sunod yung gastos namin, ganyan-ganyan, kasi hilig namin lumabas. Gastos, ganyan. So, ako marami, may mga, mga katabi ganyan. Pero syempre, pag mga gastos ka, gagastos ka talaga. So, sabi ko, tapos, sweldo kami last week. Ang susunod sweldo namin, after 3 weeks pa, no? Ay, 2 weeks, kasi 5 Sundays Sabi ko, parang na-overspend yata ako. Sabi ko ganun. Alam mo, tutuwa ako kay Lord, talaga nakakaiyak siya. Nung kagabi, nung isang araw, gabi na, ako hindi naman ako, sabi ko, wala akong problema. As in, super walang problema. Sabi ko, kasi kilala ko na si Lord Alam mo, nagulat ako, bigla na lang may nag-text sa akin. Galing sa Grab. Galing sa Grab. 2 taon na ako halos di bumabiyahe. Dati kasi bumabiyahe ako nag-move-it ako before. Hindi pa ako nakabalik ulit. Gusto ko bumalik, hindi ako makabalik-balik So bigla nagulat ako, may nag-text sa Grab na ito ang schedule ng kuha mo ng pay. Sabi, ikindik ko naman agad. Tapos lagay mo raw yung driver's license number. Lagay ko lumabas nga, may date. May date bukas. Tinanong ko pa kay AJ, Jay, totoo ba to? Pag may ganito, okay pa, ano yan? Hindi man ako bumabiyahe. Sabi ko, grabe ka, Lord. Grabe ka, Lord. Woo! Alam ni Lord, hindi ako naisip ko lang na parang nag-overspend ako ng ganyan-ganyan. Pero okay lang kasi may mga nakatabi naman, di naman kami pinagkukulang ni Lord. Pero nagugulat ako talaga, ang galing mo, Lord. Yung walang kinalaman na tao, nadadamay pa sa ayuda. Hallelujah. Why? I really do believe in my heart. This is the real definition of richness. Alam ng Lord beforehand. Bago ka mangailangan, alam na ni Lord yung pangangailangan mo. Amen? And it is already prepared. Di ba yun yung definition ng provision? Provision, sabi doon, is prepared. Naka-prepared na budget para sa pangangailangan mo. And God will? Hallelujah. Do you believe? Maniwala ka. Small faith, just believe. Na itatagos ka ni Lord. Tatagos ka.
Why? Because all things are possible to him who believes. Sabi sa Mark 9:23, as long as you believe, we can do miracles if you believe. Hallelujah. Small faith. So nasa na tayo? Nasa lack, nasa little, small. Pastor, okay na ako sa small. Okay naman. Tama po ba? Wagas na yung small eh. Kasi small is unwavering na yun eh. Yung sabi, as small as mustard seed, you can command. Ang small faith, ano na yun? Sure ka na. Pero meron pang mas wagas. Okay ba yun? Pwede ba yun? Ito yung tinatawag na great faith. Sinong gusto mag-level up yung faith niya papunta sa great? Alam mo, sa Bible, buong Bible, there are only 2 instances wherein binanggit yung great faith ni Jesus. At ang nakaka-amaze doon, yung sinabihan niya na 2 great faith ay parehas hindi Hudyo. Parehas Gentiles. Like us. Wala, talagang ganun eh. Mga Hudyo, talagang taas kilay kay Jesus eh. No? Kasi hindi nga sila naniniwala kay Jesus eh. May ganun talaga minsan eh. Sabi, the prophet has no honor in his own hometown. Hindi nga raw siya nakagawa ng maraming miracle doon sa lugar nila kasi hindi naniniwala sa kanya. Hallelujah. Tingnan natin, masaya po ito. Great faith. Yung una, ito yung babae na may sakit yung anak. Nagmamakaawa kay Jesus. Son of David, maawa ka sa anak ko. Pagalingin mo siya. Sabi ni Lord sa kanya, naparito lamang ako para sa mga anak ng Israel, ng Hudyo. Kasi yung unang pagpaparito ni Jesus Christ, para lang sa mga Hudyo. Naparito lamang ako. Then nagmakaawa ulit siya. Lord, sabi niya ganyan. Sabi ni Jesus, verse 26, sundan natin, Matthew 15:26. He replied, it is not right to take the children's bread and toss it to the dogs. Kasi nga, naparito lang ako. Yung ministry ni Jesus, yung unang punta niya, is exclusive for the Israelites eh. Kaya nga yung umabot sa atin, kaila Paul na ganyan. Sabi ni Jesus, yung babae, the term son of David, yung ginamit ng babae, ang pwede lang magsalita nun, Hudyo. Son of David, siguro akala ng babae, kapag tinawag ko tong son of David, papansinin ako kasi Hudyo ko. Si Jesus, may matatago ba tayo kay Lord? Alam ng Diyos na hindi Hudyo yung babae. So, actually, pwede naman pagalingin na ni Jesus, hindi naman madamot si Jesus eh. Tama po ba? Pero ayaw lang ng Panginoon na ibibigay niya yung inihiling ng babae dahil nagpapanggap siya. So, pinush muna siya ni Lord. Hanggang sinabi na ng babae, Lord, yan na. Yung Lord para sa ating lahat na yan eh. Tama ba? Pero sabi ni Jesus, hindi naman nararapat na yung pagkain ng mga bata ay bibigay sa mga aso. Ang bigat pa nga ng salta eh, no? Why? Hindi po ino-offend ni Jesus yung babae dyan. Kasi talaga sa culture nila, pag hindi ka Hudyo, ang tawag nila sa Gentiles, dogs. Cultural po yan. Kaya hindi rin nasaktan yung babae. Okay? So huwag natin isipin, ang hard mo naman, Jesus. Tinawag mo pang aso yung babae. Yan, sabi niya, it is not right to take the children's bread and toss it to the dogs. Eto na. Anong sabi ng babae? Yes, it is, Lord, she said. But even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table. Kahit yung mga aso, nag-aantay lang yan ng mga nahuhulog na mga tinapay at kinakain nila yon. Grabe. Ang sabi ni Jesus? Jesus said to her, woman, you have great faith. Your request is granted, and her daughter was healed at the moment. Bakit na-top kay Jesus? Bakit lumabas yung great faith? Ano kaya yung tamang nasabi ng babae? Bakit nasabihan siya na you have great faith? Ang sabi doon? Even the crumbs that fall from their master's table. Ayun lang naman sinabi niya. Even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table. The crumbs, ang ibig sabihin po niyan, even the smallest portion of Jesus'
power and mercy can produce a great miraculous display of glory. Kahit katiting lang. Ito yung sinasabi ng babae, kahit katiting lang, Lord, ibigay mo, sapat at sapat, higit pa yan. Hallelujah. Parang yung babae na humipo lang sa laylayan ng damit ni Jesus at siya'y gumaling. Kasi naniwala siya, mahawakan ko lamang yung laylayan. Pero itong babaeng ito, mas matindi to, kahit na crumbs lang, Lord, kapiranggot lang, sapat at higit pa. Now, do you have great faith? Do you believe that even the tiniest presence in Jesus na maramdaman nyo dito can produce miracle in your life? When you pray, when you worship God, when you read the Bible, even the tiniest glimpse of His presence can produce something in your life. Wag tayo, kaya nga, pag naiintindihan mo to, hindi ka tatamad-tamad talaga na magsimba, mag-worship, babalik mo sa Kanya talaga lahat, Lord. Grabe ka. Whew. Yung pangalawa, nasa nabihan niya ng great faith. Ito po yung centurion. So tingnan natin. When Jesus had entered Capernaum, a centurion came to him and asking for help. Lord, he said, my servant lies at home paralyzed, suffering terribly. Nasa bahay yung servant ko. Paralyzed. Sabi ni Jesus, ang galingan ni Jesus, nagmamagandang loob siya. Tara, pupunta ako sa inyo. Shall I come and heal him? Ay, tanong pala, gusto mo ba pumunta ako sa inyo? Ang sabi ng centurion, Lord, I do not deserve to have you come under my roof, but just say the word, and my servant will be healed. For I myself am a man under authority, with soldiers under me. I told this one, go, and he goes, and that one, come, and he comes. I say to my servant, do this, and he does it. When Jesus heard this, he was amazed. Ito na naman. Ang sarap talagang ma-amaze ni Jesus, no? Sana na-amaze din ang God sa atin, no? Grabe tong anak ko to. Wala nang ang pera. Ang saya pa. Grabe tong anak ko to. Yung kay Monica, isa na nga lang yung baga. Sasayaw pa. Pasaway pa. Grabe dito. Na-amaze si Lord sa mga ganyan. Yung talaga yung alam mong wala ka na, yung alam mong wala kang magagawa, pero lakas pa rin ang loob mo. Truly, sabi niya, I tell you, I have not found anyone in Israel with such great faith. Totoo naman, hindi niya natagpuan sa Israel yan. Kasi yung isa hindi taga-Israel. Dalawa lang sila nakitaan ng great faith. So ano yung meron doon? Ano yung nakitaan natin doon sa centurion? Bakit siya nakitaan ng great faith? Ano meron? 100% confidence and trust in the word na lalabas sa bibig ni Jesus. Just say the word, nangyayari yan. At ngayon mga kapatid ko, huwag nyo nang hanapin yung physical na Jesus para magsalita sa inyo. Kumpleto na, nasa Biblia na. Sasaliksikin mo na lang, pananampalatayaan mo na lang. Amen? Whew. Kaya nga sabi, totoo po yun. Sana naaalala natin that the greatest tragedy in life is not sin, not death, not whatever. The greatest tragedy na pwedeng magkaroon ka is ignorance. Tama? Iiyak ka para kang pinagtakloban ng langit at lupa. Dahil may certain na problem ka na ganito. Eh hindi mo alam, meron ng salita na sinabi para dyan. Aalamin mo na lang at pananampalatayaan. Oh, hallelujah. Ano raw yung darkness? Ignorance. Totoo naman. Alam niyo ang kagandahan kapag yung naliwanagan kayo? Ano raw yung light? Truth. And you shall know the truth. And the truth will set you. Alam niyo ang kagandahan sa truth? Pag naliwanagan ka, eto, tingnan ko sa inyo. Yung example na ito. Pag nasa darkness ka, kunwari madilim to. Nung Wednesday, brown out, madilim. Di na yung makita, ang dami ko naiwan. Kunwari, nandun ka sa madilim na room. Nahulog yung susi mo.
Susi ng motor. Hindi mo na makita kung nasaan. Light. And nagkaroon ng ilaw. Nagkaroon ng ilaw. Makikita mo na yung susi mo. Amen? Ang kagandahan dito, hindi lang yung susi mo makikita mo. Ay, andito pala yung nawawala kong wallet. Ay, andito pala yung isang medyas ko. Ay, andito pala. Ay, may tayo pala dito. Amen? Ito yung kagandahan ng nalalaman natin yung katotohanan. Kaya totoo pala yung sinasabi na dati tayo nasa kingdom of darkness, mangmang. But now, hindi na. Nilipat na tayo from the kingdom of darkness into the kingdom of light. Nabuksan na ang ating mga kaisipan sa katotohanan. Amen po ba? Na pwede nating panampalatayaan. So bago ka mag-murmur, ayaw ni Lord nun eh. Bago ka mag-complain, ayaw rin ni Lord nun eh. Bago ka mag-rebel, ayaw rin ni Lord nun eh. Baka gusto mo muna kumonsulta sa Biblia kung may sinasabi si Lord tungkol dyan. At panampalatayaan mo, tayuan mo. At kapag nakita mo, sinabi doon, by hook or by crook, ikamatay ko man, Lord, so be it that I believe. Parang sila Shadrach, Meshach, at Abednego, iligtas man kami o hindi magbabago. Hindi kami lulukod dyan. Hallelujah. The level of your faith is measured by how deeply rooted you are in the Word of God. Hindi po pwedeng Christian na hindi nag-aaral ng salita ng Diyos. Hey, hindi ka pwedeng Christian na hindi kasabik sa salita ng Diyos. Hindi pwede na nag-Christian-Christianuhan ka pero hindi ka excited sa mga salita ng Diyos. Hindi totoo yun. Kasi ang totoong Christian, every time na may word ni Lord, nag-preach, naririnig kung saan man, nakikinig, attentive, kasi baka may wagas na revelation for me. Amen? Ay, naku. Kahapon nga, habang kumakain ako ng kalabaw doon, may kalabawan dyan eh. Lagi kumakain dyan eh. May lumapit, nagbibigay ng mga tracts. Pwede po bang magbigay ng babasahin? Oh, sige. Habang ako doon, Christian naman. Hindi sarap, habang kumakain ako, nagbabasa ako nung ayaw ng Diyos, papunta ka sa impyerno. Mga ganun yung mga tracts nila eh. Pambaptist. Pero, sarap. Kasi meron kang matututunan. Amen. Ay nako. Di ba kayo nagsasawa na puro sa newsfeed nyo, DDS at DDH? Yung puro sa newsfeed nyo, may stress ka lang. Punta ka sa X, punta ka sa thread, punta ka sa ano. Pare-parehas. Hindi, pastor, ayun lang kasi algorithm mo. Wala eh. Kaya ko naman dalhin eh. Amen? Eh, paano yung mga tao hindi? Kita mo, ano na siya? Gigil na, gusto na manapak. Hallelujah. Ito na, introduction pa lang po natin. Seryoso, hindi ko na may oras eh. Why? Sabi sa Romans 10:17, because consequently faith comes from hearing the message. And the message is heard through the word about Christ. Church, huwag kang makontento na once a week ka lang kakain ng salita ng Diyos, hindi mo pa iniintindi. So kung talagang masabik po tayo, sulat natin, notes, sa phone, ganyan. Then, pag-aaralan natin. At ito yung pag-aaralan natin ngayong umaga. Be like the Bereans. I really love this. Kung kilala niyo yung mga Bereans. Nung si Pablo po ay nagjo-journey, siya po ay napunta sa isang bayan ng Berea. Be like the Bereans. Paano raw nagmamature yung faith nila. Ang galing. Sana maging ganito po tayo. Sana yung LCC, mga people ng LCC, maging mga katulad ng mga people sa Berea, the Bereans. Ano meron sa kanila? Tingnan natin. Sundan po natin sa Acts chapter 17 verses 11 to 12. Now, the Berean Jews were of more noble character than those in Thessalonica.
Naikumpara na sila. Why? For they received the message with great eagerness and examined the scriptures every day to see if what Paul said was true. As a result, many of them believed, as did also a number of prominent Greek women and Greek men. Ano raw meron sa mga taga-Berean? Nabasa naman natin. Yan, isa-isahin natin yan. Una, the Bereans, they were more noble character than the other Jews in Thessalonica. LCC Pips, pag sinabi mo noble, especially yung mga panahon dati ng mga aristocrats, yung mga tao talaga ay naka-categorized. Sa One Piece nga may ganyan eh. Yung may mga helmet na ganon. Noble. Ano meron dyan? Having or showing fine personal qualities or high moral principle and ideals. Hindi, pastor. Dito lang kami yung mga sagigilid. Tayo ba'y tinawag para maging aliping sagigilid lang? O tayo tinawag para maging hari? Meron bang hari na hindi noble? Isipin nyo, pag ikaw'y pinanganak sa royal line, hari ka, yung mga anak mo, babae, lalaki, meron yung pinag-aaral yan ng pagiging fine. Tama po ba? Kung paano magsalita, paano manamit. Tama po ba? Nagiging sila. Kaya matataas yung tingin nila sa sarili nila. Sa magandang perspective, church, hey, kahit anong background mo, mahirap ka man, lumaki ka mang mahirap, pero tinanggap mo ang Panginoong Jesus, na-restore ka sa original design mo, hindi na ikaw yung dating mahirap na ugali at pag-iisip. Magbabago na. Kailangan mo na ng isip na makahari. Isip na noble. Fine. Personal qualities, high moral principles and ideals. Sa ibang version sa NLT, sila yung mga open-minded persons. Tingnan mo yung katabi mo, open-minded ba yan? Open-minded ka ba, kapatid? Mayroon akong ihalok sa'yo. Totoo naman. Ano raw ang kailangang mindset ng mga noble persons sa mga Christian? Alam niyo kung ano? Sabi ni Paul, finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue, if there's anything praiseworthy, meditate on those things. Church, ayusin natin yung takbo ng isip natin. Hindi na tayo dapat yung isip pa. Ayokong baka maka-offend ako pero yung isip isip squatter. Sorry. But I really need to say this. Hindi naman, we're not talking about the status naman eh. We're talking about the mindset. Kasi kung hindi mo babaguhin ang isip mo, doon magsisimula lahat yun eh. Tama po ba? Gusto mo maging successful sa buhay? Ngayon pa lang, ayusin mo na yung isip mo. Kahit mahirap ka, tanggalin mo yung isip squatter, isip poverty, isip ganyan negative. No. Isip hari. Ayusin mo yung takbo ng isip mo, makikita kung paano umayon lahat. Ganyan daw yung mga taga-Berea mga Berean Christian eh. Pag-visit ni Paul doon, hindi yan tulad ng mga ibang pastor na mga kapag nagsalta ka, tataasan ka ng kilay, lalayasan ka. Iiwanan ka bigla pag hindi lang nagustuhan yung sinasabi mo. Eto mga taga-Berea, ang galing! Ang galing nila! Ano raw ginagawa nila? Number 2, receiving the message with great eagerness. Ay, nako. Ang totoong matalino, bago i-reject ang isang information, pinag-aaralan muna. Amen?
Ayun ang totoong matalino. Yung nagtatali-talinuhan lang, sarado isip. Kapag may narinig na bagong idea, reject. Pangbobo yung idea yan. Let me educate you. Di ganun. Ganun yung mga sarado isip. Tama? Kapag may ibang idea, ibang information na iba doon sa alam niya, rejected na agad yan. Hindi matalino yun. Ang totoong matalino, kahit na anong idea, ang ibang information, narinig mo, you will receive it with great eagerness. Mapifilter mo naman agad eh. Sabi sa Psalms chapter 1 verses 1 to 3, Blessed is the one who does not walk in the step of the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers, but whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on His law day and night. Hallelujah. Ito raw yung mga blessed. Talagang may delight siya. Ano yung delight? Ilaw? Ano yung delight sa Tagalog, ma'am? Ano yung delight? Yung nag-enjoy ka, yung talagang kinikilig ka. That's delight eh. No? Delight yourself. Delight yourself, sabi doon, and He will give you the desire. Delight, sa Tagalog doon, hanapin mo sa Panginoon ang iyong kaligayahan. Magpakaligaya ka. Ang totoong ano ay, nako dyan, excited sa salita ng Diyos. Who meditates on His law day and night. Church! It's not enough na narinig nyo na ngayon. Ito, makikita natin dito sa mga Bereans. Hindi enough na narinig nyo na ngayon. Sinusulat nila yan. Tapos minimeditate nila yan. Sila nga, hindi lang basta nga minimeditate, ini-study pa nila. Mamaya, number 3 pala yun. Have the passion and excitement every time the Word of God is preached. Hey! Ako, ito po yung tayo ko sa mundo. Sa totoong buhay, ako po yung super introvert. As in. Hindi ko kayang mag-speak din. Basta-basta sa mga tao. Parang si Rhea, sabi niya. Totoo, hindi. Pero yung lakas ng loob ko, every time I share the Word. Why? Because I really do believe the Word hindi sa akin. I meditated on that Word, the revelation galing kay God, verse galing kay Lord, revelation sinishare sa inyo. Kaya malakas po yung loob ko. Kung gusto nyong ibalik, hindi nyo sa akin ibabalik sa Diyos. Kaya very limited po yung mga sinishare ko sa inyo na mga... Kasi mas matalino sa akin. Mas marami ditong mga talaga naman mga celestial dragons. Matataas talaga yung mga tanggap ko naman po yun. Pero pagdating sa salita ng Diyos, wala nang mas tataas dyan. Amen? Kaya nga si Maria yung sinare ni Pastor Nicky nakaraan, ano raw ginawa ni Mary? He sat down at the feet of Jesus, waiting for every word daw na lalabas sa bibig ni Jesus. Excited, Lord. Salta ka pa, please. Kasi lahat na sinabi ng Diyos, sabi nga, yung lumalabas sa bibig ng hari, nagiging law. Tama mo? So whatever na lumalabas sa bibig ni Jesus, batas. Ngayon, nakasulat na. Babasahin na lang natin. Ang hirap sa atin, ayaw kasi natin ng batas. Kasi pag nalaman natin, kailangan natin gawin. Hindi mo alam, ignorance of the law. Excuses no one. Amen? So hindi sapat na hindi ko alam. Mas maganda nang hindi ko alam. Hindi ganun yun. Mas maganda nang alam mo. Number 3. Ano raw ginagawa ng mga Bereans? They examine the scriptures every day. Pakibalik ka muna doon sa verse, sa Acts 17:11-12, para ma-appreciate natin yung ginagawa ng mga Bereans. Ano ang ginagawa ng Bereans? They receive the message with great eagerness and examine the scriptures every day. Bakit daw? To see if what Pastor Pau said was true. Tama, mali? Hindi po kami perpekto. So sana nga yung mga ibang kasamang mga pastor dati gano'n, no? Kung di nila nagustuhan, pakinggan nila, isulat nila, umuwi sila sa mga bahay nila, pag-aralan nila.
Di ba dapat ganyan po? Kasi we all have one spirit. Di naman yan maglalayo-layo. O ngayon, narinig ninyo yung salita, sinulat ninyo, ninotes ninyo, pag-uwi sa bahay, i-meditate, tingnan ulit sa verse. Sabihin ko po sa inyo, mangungusap ulit si Lord sa inyo. At kapag shinare nyo yan, baka mas wagas pa sa pag-share naming mga pastor. Amen? Hallelujah. They examine the scriptures every day to see if what Paul said was true. Ano naging resulta? Nagkaroon ba sila ng pataasan, naging bitterness, naging hindi. Ano naging resulta? As a result, many of them believed. Mas marami ang maniniwala. Kaya ngayon, ang ganda dito sa atin, hindi pa talaga tumimo sa'yo. Kasi talagang binabaon po natin. Unless otherwise, yung upo nyo dyan, yung tingin blank lang, aantay lang ng oras, para lang kayo nanonood sa sine, na pogi yung pinapanood. Pagtapos, tapos na, next week ulit, episode 2. Mas pogi naman. Hindi po ganun. Labas nyo na po kami. Sabi po ni Paul sa Corinthians, by the foolishness of preaching, maraming nasa-save. Number 3, examine the scriptures every day. Sino po rito sa inyo ang nagbabasa ng Bible every day? Man. Ulitin ko po, hindi po kami magagalit sa inyo kung ayaw nyo magbasa ng Bible every day, pero sana magalit yung mga kaluluwa ninyo dahil ginugutom ninyo yung mga spiritual na buhay ninyo. O kita mo, pag hindi kayo kumain ng isang linggo, sino po pinahirapan ninyo? Di sarili ninyo. Amen? Hindi nyo lang po yan nararamdaman kasi sa loob eh. Pero hindi nyo nakikita yung epekto sa inyo. Mainitin ulo, ang bilis mapagod, ang bilis magalit, ang bilis maratel, ang bilis maganyan. Bakit? Gutom. Mukha ka lang busog, pero gutom ka. Tama? Mas maganda na yung mukhang gutom, pero busog. Amen? Siguro mas maganda, parehas busog. Hallelujah. Sarap yung kain mo ng physical na samgyup. Tapos yung inner man mo, pakain din. Tingnan natin. Sabi nung kanina, Psalms chapter 1 verse 2, but whose delight is in the law of the Lord, and who meditates His law day and night. Na-establish na po natin yan, yung law. Napag-aralan na po natin dito yan. Sana nagre-rema po sa inyo yun. Ang law is salita ng Diyos, sinalita ng Diyos, basta sinalita ng Diyos, batas. Amen? Okay ba yun? So, binemeditate po yan, araw at gabi. Why? Because the Word of God is living and powerful. Do you believe? Buhay ang salita ng Diyos, makapangyarihan ang salita ng Diyos. Whether you like it or not, pumapasok ang salita ng Diyos. Sabi sa Hebrews chapter 4 verse 12, the Word of God is living and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit. Hallelujah! Ang talagang gutom sa salita ng Diyos, tumatagos yan sa kaluluwa at espiritu. And of joints and marrow. Sino yung mga joint fellowship natin dyan? Sa salita ng Diyos, umabot pala dun. Sabi dyan, no? Joint and marrow. It is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Hallelujah. Totoo po yan. When you read the Word of God, ito dahil buhay ang salita ng Diyos, minsan pag binabasa mo yan, mapapansin mo, ikaw mismo parang nangungusap sa loob mo. Tama? Para raw po yung salamin na nakikita mo kung anong meron ka. Nakikita mo sa sarili mo yan. Yung dapat mong ayusin, dapat mong baguhin, dapat mong gawin, dapat mong sundin, dapat hindi. Amen? Whew.
Now, I will close in this. What are the benefits of meditating the Word of God every day? Sa totoo po, sino po rito yung hindi nagbabasa ng Bible araw-araw? Huwag niya po kayo magtaas ng kamay. Wala na pong taasan ng kamay. Pero tinatanong ko po yan para ma-activate yung, kasi alam mo ikaw yun or hindi. Kung hindi pa, okay lang. Ito nga, pinag-aaral natin. I want to encourage you, I want to challenge you, kung sino ka man, araw-arawin ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Ang pwede nyo pong gawin is, kunwari may preaching po, sinulat nyo po, may mga verses kami sinabi, pwede nyo pong meditate yan at isa-isahin nyo sa buong linggo. Amen? Now, kung sawa na kayo sa amin, basa po ng Bible, mag-devotion, basta meron po tayo pinapasok na salita ng Diyos. Okay? So what are the benefits of reading the Word and meditating it every day? First, it cleanses your mind. Nililinis ang isip. Hindi ko na po nilagay mga verses, pwede tayo humaba. Pero may verse po lahat yan. Pag madumi ang isip mo, magbasa ka ng salita ng Diyos, magugulat ka, malilinis yan. Kasi washing of the water by the Word of God. Even we are so poor Christians. Talaga minsan-minsan nadudumihan. Amen? Sabi nga, yes, we were washed with the blood of Jesus as white as snow. Amen. Yung kasalanan natin bayad na. Pero araw-araw, sabi doon, umalakad pa rin tayo, nakakomit pa rin tayo, minsan may mga nakagawa pa rin tayong kasalanan, ganyan. But as you read the Word of God, nahuhugasan yung mga isip natin. Amen? So number 1 yan. Try nyo. Ito po, wala po tong sapilitan, pero I urge you, brethren, in view of God's mercy, para sa'yo po to. I-challenge mo yung sarili mo. Hindi ka naman namin i-gauge dito next week eh. Hindi ka naman namin tatanungin next week eh. O nagbasa ka ba ng ano ganyan? Pero definitely mararanasan mo yung difference. Amen? Next, it will keep you in the path of righteousness. Napakadaling gumawa ng kasalanan. Totoo. Wala kang kailangang ibang gawin. Minsan tumayo ka lang eh, magkakakomit kang kasalanan eh. Pero kung ikaw po ay nag-aaral ng salita ng Diyos, nag-meditate, nagbabasa araw-araw, magugulat ka eh. Totoo po. Mararamdaman nyo yan. Mababawasan yung mga kasalanan. Mababawasan yung mga habit mo na ano, yung mga secret sin, mga favorite sin, yung mga hindi mabitawan. Pag nagbabasa ka ng salita ng Diyos, hindi ka na nagmumura. Kapag hindi ka nakapagbasa ng salita ng Diyos, mapapa-PI ka. Eh, subukan niyo po kasi. Amen? Ano pa? It will activate your spiritual sensitivity. Ito po yung sinasabi ko po, especially sa worship team. Hindi po tayo dapat, ito yung sinasabi ko sa worship team, hindi dapat natin pinapractice yung maging sensitive natin spiritually every Saturday and Sunday and Wednesday lang. Tatayo dito si worship leader. Then, Lord, bigay mo sa akin presensya mo, Lord. Maramdaman nila yung presensya mo. Hindi po ganun yun. Ang pinapakita natin dito sa pulpitong to is just an overflow ng talagang relasyon mo sa Diyos. Ang yabang-yabang natin lagi, natin sinasabi, born again is not religion, but it's a personal relationship with God. Amen? So how is your relationship with God? So pag nagbabasa ka pala ng salita ng Diyos, nakikipag-usap ka na sa Diyos dahil salita niya yun eh. Amen? Nagkakaroon ka ng communication sa Kanya. Tapos, pagkatapos nyo magbasa, pikit. Meditate. Meditate. Malayaan nyo mangusap. Manuot. Alam nyo ba, minsan kahit hindi para sa'yo yung word na yon ngayon, darating at darating ang araw, mauhugot mo yan. Why? Kasi yung Holy Spirit daw, trabaho niya yun. Tama? Ano ang trabaho ng Spirit? Nire-remind us of everything that Christ has said unto us. Ngayon, anong i-remind niya?
Pwede bang remind ng wala sa loob? Pastor Pao, nare-remind kita ng word ni Lord na ganito. Kaso di mo alam yan, di ba? Hindi reminder yun. Kaya mo minimeditate araw-araw para isang araw, ipapaalala na lang sa'yo. Ako hindi po ako ganun kagaling na mag-memorize ng mga exact verses But I really do believe, kayang-kayang hugutin sa loob. Alam ko, may ganitong salita. Napakadali na ngayon. Kompleto na tayo. Sulat mo lang. Ito yung verse na kailangan ko. Anong verse po yan? Lalabas sa Google yan. Lalabas sa ChatGPT yan. Lalabas sa ano yan. Ay, nako. Tama? Ang problema sa atin, binabaliktad natin. Mas inuuna natin ng verses for this. Ipasok mo muna sa loob para madalis ilabas. Next, it will fill your heart with hope. And I love this. Yung mga tao dito sa buong mundo, hopeless. Sa hirap ng mundo. But as you read the Word of God, pinapalitan yung mga puso natin walang pag-asa ng pag-asa. Try niyo po yan, ha? Ito na naman, dami na naman natin sinabi. Dami na naman natin pinag-usapan. Try niyo po. And next, it will give you power for daily living. And I love this. Araw-araw may kinaharap po tayo mga laban sa buhay. Maniwala po kayo sa hindi. Mas maganda simula ng araw na merong salita ng Diyos tayong binaon. Tama? Hindi nga tayo maalis pag wala tayong baon. Magbaon tayo ng salita ng Diyos. Ay nako. Bigyan ko po kayo ng tips. Ang gawin niyo po sa umaga, basa ng word, basa. Then all throughout the day, meditate ng word na yun. Habang bumabiyahe sa jeep, sa Egypt, habang nagda-drive, isipin niyo yung word. Kaya nga, meditate on it day and night. Hanggang pagdating yung sa gabi, isipin niyo ulit yun. Ngayon, kung gusto niyo pa mag-level up, isulat niyo. Tama? Isulat niyo, i-journal ninyo. Ako nga sa phone ko, nagbabayad pa ako ng mga paid apps for journaling kung sa Duolingo nga, strict ko, 500 na Doon pa kaya sabi ko, hindi pwede na kaya mo mag-strict ng ganun. Tapos, tama ba? Gawin yung habit. Next, it will keep you in constant connection with God. And I really love this and I really need this. Ang hirap ma-disconnect. Tama. Ang hirap ma-disconnect sa Diyos. Dahil sabi, the enemy prowls around like a roaring lion. Yung kalaban daw natin umaali-aligid. Na parang isang leon, looking for someone whom he may devour. Sino yung mga yun? Ito yung mga taong na-disconnect sa Diyos. Ang hirap sa isang iglap. Sa isang sitwasyon. Pwede nang nalapa ka na, natanggalan ka na ng joy, natanggalan ka na ng hope, natanggal ka na ng peace, natanggalan ka na ng love. Last, you will not be easily swayed by outside circumstances. Kapag ikaw po ay araw-araw nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi ka basta-basta madadala. Tama, no? Kahit gigil na gigil ka na, hindi ka bibigay. Tama? Totoo. Kahit ako, nakakagigil na yung nangyayari sa Pilipinas. Sino ba namang hindi manggigigil sa nangyayari sa Pilipinas? Di ba, no? Pero hindi ka matatangay. You will know what to do. God will lead you into prayer. Lord, tapusin. Lord, I'm sure, ito personal take ko to. I'm sure isang araw matatapos lahat yan. Lalabas ang kalulahatian ng Diyos dyan. Inaalaw na rin ng Lord na, minsan kailangan gumulo ng gumulo para talaga mag-rise up talaga yung, matatapos yan. Huwag kayong, kalma nyo yung mga heart ninyo. Kalma nyo yung mga puso ninyo. Kalma nyo. Pag may nakita, pray. Paligid ninyo, kapitbahay ninyo, ginugulo kayo. Kalma nyo yung mga puso ninyo.
Sa office nyo, yung mga co-workmate kayo na iniirita kayo, kalma nyo yung mga heart ninyo. Sa church, may kaaway kayo, kalma yung mga puso ninyo. Huwag nyo nga hayaan. Tama no? Hayaan nyo, may outside circumstances, ipapamove ka. Hindi na ako magsisimba. Di totoo. Ayoko na. Hindi po ganun. Do not let anything hinder you para makapagpuri sa Diyos, makarinig ng salita niya. Amen? Hindi mo alam yung isang araw na mamimiss mo eh. Okay, kagabi lang, wagas yung worship namin. Same set list lang naman. Kanina, yun din yung tinugtog namin kagabi. Nauumay ba kami? Hindi, kasi nga iba yun. Si Lord laging fresh. There is new every morning, great is His faithfulness. Hallelujah. It's not about the songs, it's about the presence of God. Bumababa sa atin. Yung song, gabay lang naman yan eh. Hallelujah. Thank you, Lord. May natutunan po tayo this morning. Conclusion. Baka nakalimutan lang natin. Little faith worries, fears, doubts, and forget. But growing faith, ito yung small, believes. But great faith trusts completely in the Word of God. And faith matures when we stay rooted in the Word of God daily. Amen? To God be the glory po. God bless po sa bawat isa.